Welcome to the Department of Trade and Industry's MSME Digitalks 2023, the podcast series, the show where we tackle about the latest trends in digitalization and how our small businesses are benefiting from these new technologies. Welcome to MSME Digitalks, the podcast series. Happy Tech Thursday mga ka-Digitalks! Nagbabalik po kami muli with a fun way of learning more about digitalization. Samahan nyo kami para sa mga kapanapanabik at pinakabagong tips, tricks, and trends na maaaring makatulong upang mapabuti at mapalago ang inyong negosyo. Bago ang lahat, for more information, check out the MSME Tech Tools available on the DTI website. As part of DTI's efforts of helping MSMEs embrace the digital economy, the Tech Tools for MSMEs was created to provide our entrepreneurs with valuable information on digital tools and innovative solutions, and enabling them to elevate their businesses to new heights as they shift from traditional methods to more tech-savvy approaches. You may also like to follow our DTI Facebook page and YouTube channel for the 2022 MSME Digitalks episodes and past podcast episodes. I am your host, Lovely Joy Chan from the DTI Bureau of SME Development, and I'm excited to be here with you all as we explore the exciting world of digitalization for MSMEs in the Philippines. Every month, we will focus on a specific topic that we believe would be very beneficial to our MSMEs. Ating talakayan ngayon kung ano nga ba ang online stores o e-commerce na tinatawag nila. Makakasama natin ngayon ang business owner ng Dicocwa Pure Tablea and Chocolate mula sa Caraga Region. Happy Tech Thursday to you, ating ka-Digitox, Marchan Dogo. Thank you for joining us. Yes, hello po. Magandang araw po sa ating lahat. I'm Marchan po from Dicocwa, the owner of Tanzia Tablea Producer from Loreto, Dinagat Island. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting background kung ano po yung business niyo? Yung business ko po ay tablea at saka chocolate po, ma'am. Handmade, kayo po yung gumagawa? Yes po, ma'am. Kami po mismo gumagawa ng... Meron po ba kayong online store or online platform na ginagamit sa ngayon? For now, ma'am, yes, meron po. Ito po ay Shopee. Sa Shopee po kami nagbibinta for now. Okay po. At saka sa Facebook po. Nagpo-post. Marami rin po kayong ginagamit. Maraming salamat kay Digitox Dogong. Para naman magbahagi pa ng karagdagang kaalaman, ating makakasama ang ating Digitox expert for today. In his current role as the Chief Operating Officer at Otop Philippines, powered by Somago, a local e-commerce platform with the goal of establishing a thriving marketplace connecting Filipino businesses to a wider audience. Let's give a warm welcome to our Digitox expert, Albert. Happy Tech Thursday to you, Digitox expert Albert. Thank you for joining us. Thank you for having me. Magandang hapon po. So, ayun, tama po. We're from Somago, a local e-commerce platform. Ayan. Sir Bert, may question lang ako, no? So, kasama po natin ngayon si Sir Marchan. Unang-una sa lahat, ano po ba yung online store sa e-commerce platform? Ano po ba yung kaibahan nito? Okay, napakagandang question po nyo, no? Dahil karamihan sa atin ay gumagamit ng online store at e-commerce katulad po ni Sir Marchan from Dicocwa. So, the difference lang naman, actually, related sila sa isa't isa. Kasi dun sa e-commerce platform natin ay mayroong online store, no? So, ang pag nagkaiba niya is yung usage tsaka yung scope ng isang platform. So sa online store, syempre mas mas konti yung feature mo kaysa dun sa e-commerce na talagang halos lahat nandun na. So meron kang CRM na tinatawag o yung pang-manage ng customers mo tulad ng seller center na ginagamit namin sa Somago kung saan matatrack mo yung mga inventory mo, sales mo,
ano ba yung umaandar na products mo, marketing and promotions mo, mga ganyan. So, doon siya nagkakaiba. So, in short, mas powerful yung e-commerce platform. Thank you po, Sir Albert. Ngayon, Sir Marchan, may tanong naman po ako sa inyo bilang isang business owner na nakagamit na po ng maraming e-commerce platform. Kamusta po yung negosyo nyo during pandemic? Meron na po ba kayong online store noon? Yes, ma'am. Nung during pandemic po, ma'am, ay wala pa po ako nung online store that time kasi pumasok pa lang po ako doon sa isang banggitin ko na lang po yung Lazada at saka Shopee. Yung pinasukan ko po doon sa Maynila. So wala pa ako that time na sarili kong store. Kumbaga, nung time na yon ay parang doon ko pa po nalaman na may ganun palang kalaking market paggamit na yung ganung klaseng platform po. Okay po, Sir Marchan. Ngayon po, kamusta naman po nung nagsimula na po kayong gumamit ng online store sa inyong negosyo? Meron po ba kayong mga challenges or mga bagay na nahirapan po kayo sa umpisa? Yes, ma'am. Meron po talagang mga challenges na dumating po. Nung nag-start po ako na ipasok yung negosyo ko po sa Shopee last year, 2022. Kasi po, umuabot po muna siya ng almost 2 months na wala pong order na pumasok. So 2 months po muna, wala po muna pumasok na order. So doon po medyo nahirapan ako kung paano ko po mapalakas yung store ko, yung product ko para po may bumili, may umorder po sa store ko. So at the same time, isa pa po din challenges sa store ko that time, nung nagsimula kong ipasok ito ay yung pagpapaship ko po ng product nung time na nagkaroon na po ako ng order. Kasi po nasa isla po kami, so double cost po ako. Yung kumbaga, ipapadala ko po muna yung order ko, yung order ng customer pala, na nakapackage na siya, papadala ko muna sa bangka papuntang Surigao City at doon po i-drop off doon sa mismong opisina po ng GNT. Kasi wala pa po dito sa amin sa isla. Walang opisina, hindi po sila tumatanggap ng drop-off. Yun. Kumbaga, nagbabayad po ako sa bangka para po maihatid doon. So, bale, yung binayad ko sa bangka ay labas na po doon sa shipping fee na babayaran ni customer. So, bale, nag-double ano po ako doon. Kumbaga, gastos ko na yun. So, yun. Kumbaga, mahirap siya kasi nga, minsan pag ano tawag ito? Hindi maganda yung panahon dito. Yun, walang bangka na pumupunta, pag sobrang maalon, hindi po agad mapapadala, mapapaship yung mga items na order ng mga customers. So isa po yun po sa mga problema po na kinakaharap ko po. Until now, yun pa rin sa Shopee. Okay. I see po. Ngayon, Sir Marchan, tanungin naman natin ngayon si Sir Albert. Sir Albert, so doon sa dalawang challenges na experience ni Sir Marchan, una-una na hindi niya alam kung paano palalakasin yung engagement or yung foot traffic sa kanyang online store. Pangalawa is yung logistics na when it comes to the delivery of the product. Ano po ba yung mga ways na pwedeng gawin ng business owner para ma-solusyonan or masagot yung ganong suliranin? Yun po. Ganda po nung question na yun kasi syempre lahat man po sa businesses natin nagkakaroon talaga ng mga challenges along the way, no? Pero since we are a progressive, no, katulad niyan sa Somago, ang ginagawa namin, we are tracking yung audience natin sa platform. So, ganun din yung sa seller center natin, yung mga buyers natin. Magkakaroon sila ng idea, ano ba yung performance ng ating mga paninda, yung mga produkto natin. So, dun, magkakaroon tayo ng data analysis kung ano nga ba yung mga products natin na bumibenta at hindi gumagalaw, no? So, katulad niyan, meron din tayong marketing and promotions na unique nating ino-offers. So, what we understand, no, based dun sa ating data and history, 4 lang yung tinitignan lagi ng mga buyers natin kapag namimili sila online. Ito yung
best price, syempre, discounts, dapat nag-o-offer tayo niyan. And of course, yung sinabi nyo nga po, yung logistics, and syempre yung great products. So, apat yan. So, pag in-offer mo na to, magkakaroon ka ng advantage agad sa competition. No? So, dun sa pangalawang question naman, yung logistics, syempre, dalawa ulit naman yung tinitingnan ng ating mga buyers kapag nag-shopping sila online or gumagamit sila ng e-commerce platform. Number one dyan is when they found your products online o yung tindahan mo. Number two, pag na-receive na nila yung products na binili sa'yo. So, sa atin, sa Somago, ang ginagawa natin, we have to make sure na lahat ng nasa platform is DTI registered. Meron silang permit, meron silang business permit or document or like SEC kung corporation naman sila. This is to make sure na ang ating marketplace is secure and safe. No? Kasi nga dahil dun sa mga products na minsan pagmating sa'yo, hindi pala yun yung in-expect mo, di ba? Yung expectation versus reality, iba pala. So, ito yung tinatry natin i-solve sa ating local platform. That's why we partnered with major logistics company to ensure yung 100% fulfillment natin. Katulad yan, yung challenge kay Sir Marchan, no? Nasa Dinagat siya. So, what we did is we made a special arrangement just for Sir Marchan to make sure na ma-fulfill natin yung mga orders niya coming from other regions as well. Ayan. Pero sir, thank you po for answering those questions, no? Si Somago po ba, ano yung way niya to ensure na, yun, si Sir Marchan bilang MSME, no, nilagay niya na yung produkto niya sa Somago. Ano naman po yung mga ways or initiatives na pwede niyong ibigay na assurance, kumbaga na kapag dito kayo gumamit or nagbenta, matutulungan namin kayo to promote, to increase. May ganun po ba? Yes, actually we do have a partnership program with our MSMEs together with DTI Philippines. No, our initiatives naman is really palakasin ang ating local community ng mga business owners, no, from all regions nationwide. So sa kasama dyan yung mga trade fairs, yung sabi ni Sir Merchant kanina, yung exhibitions, mga events. So sinasama natin sila. At the same time, yung mga social media channels natin online, kasama din natin ang ating mga local MCBs para palakasin talaga yung kanilang mga produkto, and sinasama na rin natin sila sa ating mga branding. No? Meron din tayo mga trainings and support to make sure na very competitive din talaga ang kanilang mga tindahan online. So number one dyan, syempre, yung pag-upload natin ng quality content, no? Kasi kahit maganda, alam naman natin maganda yung produkto natin eh. Pwede naman talaga natin siyang i-offer, no, sa global stage. It's just that hindi pa siya ganun ka polish, no? That's why we are together with TTI, we're conducting seminars, webinars, training programs, no, para i-improve pa ang ating mga produkto. Yeah. Thank you po, Sir Albert. Ang ganda nung binanggit nyo rin po kanina, no, na lahat ng produkto sa platform mo are registered sa DTI. Ngayon, balikan ko po kayo, Sir Marchan. Ano po ba yung mga paraan na naitulong sa inyo sa negosyo nyo po, no? Na nung una, wala pa po kayong online store, nabanggit nyo po kanina, tapos bigla po kayong nagka-online store. Paano po noon napabuti yung inyong negosyo nung nagkaroon na po kayo ng online platform? Napabuti po ba or na mas nahirapan po kayo? Ano po yung naging experience nyo sa kabuuan? Mas ano po ma'am, napabuti po. Kunting hirap kunti. Napabuti po siya kasi nga po mas dumami yung pasok ng orders compare po nung wala pa pong online platform ng e-commerce. Mas nakakakuha kami ng maraming orders ng kahit saang lugar po dito sa Pilipinas. Nung una po kasi nahihirapan kami kung paano po namin ibenta. Kung sa trade fair lang po, hindi po siya ganun kalawak po yung market. Kung saan kaming lugar pumunta, yun lang po yung market namin. Aside po dito sa e-commerce platform, ay malawak, sobrang laki po ng market. So kahit saan, kahit sino pwede po maka-order po sa amin. Kaya malaking tulong po yung e-commerce po sa akin. Kaya nung time na yun,
pinasok ko po talaga at pinag-aralan kung yung e-commerce kung paano po siya ginagawa. Nabanggit nyo rin po kanina, no, na kahit papaano meron kayong konting background sa e-commerce nung nakapagtrabaho po kayo sa Maynila. Sa tingin nyo po, Sir Marchan, kung kunyari ako po ay isang negosyante na wala talagang background, paano po ako magsisimula? Kung interesado ko pong ilagay sa isang e-commerce yung negosyo ko, ano po yung pwede nyong maibigay na mga tips para po dun sa mga papasimula pa lang na negosyante? Ang maibigay ko lang po na tips, nung una kasi, nung nagsimula po talaga ako, ito lang po, kung gusto nyo pong gayahin, nagpo-post-post lang po muna ako sa Facebook that time. At wala pong mga extra charges po yung Facebook. So, malawak din yung market mo sa Facebook. Nagla-live selling din ako that time, nung panahon na yon. At ano pa ba? Sa TikTok, pwede rin kayo kahit magbe-video lang po kayo muna. Para ma-market nyo lang po yung mapakita nyo po yung product nyo po sa maraming tao. Pwede po kayo gumawa ng mga video at yung mga picture, tapos lalagyan nyo po ng mga mga captions doon po sa picture ng product nyo po. So ganun lang po yung ginagawa ko po nung una. And then such time dumating yung itong e-commerce, nung nakapasok po ako, doon ko po nalaman yung mga pasikot-sikot at saka yung mga paano gawin, paano ipasok yung product at paano po palakasin. At para po mas marami po makakita ng product ko po, yun. Pinasok ko po itong e-commerce. Okay po. Thank you po, Sir Marchan. Sir Albert, balikan ko lang po kayo, no? Ang kagandahan po kasi kay Sir Marchan, meron na po siyang konting background when it comes to e-commerce. Ngayon po, Sir Albert, meron po kasi siguro sa mga listeners natin ngayon, no? Actually, medyo madami yung mga ganyan na either takot, sumabak sa bagay na hindi po nila alam, or kontento na, no? For the lack of a better word, kontento na ay, okay na ako sa tindahan ko, nandito naman ako, nababantayan ko, nakikita ko. Paano po ba ninyo kami matutulungan na maengganyo yung mga business owners na wala pang online store o di pa nakakagamit ng online platform? Ayun po. Pagdating sa sa paggamit ng online platform, it's very big opportunities talaga, no? Kasi alam naman natin lahat, katulad ng nangyari nitong pandemic, 'di ba? Halos lahat ng ating transactions ay e-commerce, 'di ba? Kahit lahat ng kailangan natin halos ma-order natin online. So if you are a business owner, so you can see talaga na meron siyang malaking opportunities na i-expand pa ang iyong business. So as dahil makikita mo nga siya na may expansion, it's already assigned for you to take advantage of that, no? So kung meron tayong medyo may fear or medyo uncomfortable sa umpisa, ang ginawa po natin with Somago Philippines is we added our support team, no? So nandyan po yung seller support team namin para talaga nandyan po sila on every step of the way, na tulad niyan, paano mag-onboard online, kung paano i-guide, kung paano tayo mag-activate ng ating mga tindahan online, ano yung mga kailangan natin sa shops, paano mag-register or para mag-upload ng ating mga produkto. Nandun po sila naka-antabay, no? Naka-suporta po sila dyan para mas maikli po yung or mas yung learning curve po ba ay mas madali na ma-adapt po ng ating mga business owners. Thank you po, Sir Albert. Ngayon naman po, Sir Marchan, kayo po, no? Ano po naman yung mga mensahe na pwede niyo pong ibigay doon nga po sa mga nabanggit na ni Sir Albert? Kasi iba rin po if sa inyo po manggagaling bilang kayo po ay kapwa nila business owner. Marami po kasi ngayon sa mga tagapakinig natin, yun nga, mga interesado, pero yun nga,
pwedeng takot, pwedeng, yun nga, kontento, or parang hindi sila confident na itry yung bagay na hindi pa nila nasusubukan. Ano po yung pwede nyo pong sabihin sa kanila? Wag po kayong matakot pumasok sa isang bagay na sa tingin niyo po ito ay makatulong po sa inyong negosyo para mapalaki po ito at mapa-expand pa po ng mas malawak yung market na gusto niyo pong makuha para po makakuha po kayo ng malaking binta at lalo na po yung kumbaga yung pangarap niyo po na mas lumaki pa yung negosyo niyo po ninyo. So, ang ginawa ko po noong una, inaral ko lang po at may mga part po talaga na minsan malulugoy ka muna kasi yun part yun sa business. Yung mga ganun, kumbaga hindi mo inakala na yung kita mo doon kasi ganito yung kasi nangyari sa akin eh. Sa e-commerce kasi hindi ko inakala kailangan ko pa pala maglagay pa doon ng markup sa product ko kasi may mga other expenses pa pala akong nagamit. So yun. At na overcome ko naman po yun. At the same time, sa mga nagnenegosyo na hindi pa po pumasok sa ganitong klaseng platform sa mga e-commerce, I encourage you po na i-try nyo po yung ganitong platform. E-commerce po kasi po mas malaki po yung coverage po ng market po ninyo na mas maibenta nyo po sa kahit saan yung produkto po ninyo at mas makilala pa po kayo sa marami at sa iba't ibang lugar po. At malaking tulong po yung e-commerce kasi nga po list lang po yung yung time at effort nyo po sa pag-manage at di na po kayo mahihirapan po pag ma-market ng product po ninyo kasi meron na po sa e-commerce ng mga tawag nito, yung mga sales support na kung paano mo mas mapabinta po at mapakita pa po sa mga customers yung product po. Kamusta po ba, Sir Marchan, yung experience niyo po nung pumasok na po kayo sa Somago, no? Meron po ba kayong, for example, na gamit na analytics or reports? Meron po ba kayong nakukuha ganon? Meron po naman makikita po doon sa sa store ko po yung sa mga analytics kung gaano ba ka rami yung pumasok ng mga views doon sa products niyo po at saka sa makikita mo rin kasi doon sa yun nga analytics pero hindi pa siya ganun kalakas pa po yung ko po doon store sa Somago kasi hindi pa po ako bago lang po akong pumasok sa Somago talaga. So, inaaral ko pa po yung Somago talaga sa ngayon kung paano ko pa po siya mas ma-work out at saka paano ko po siya mas magamit ng husto at tawag ito, para makabisado ko po lahat muna yung yung takbo ng Somago po kasi iba po siya sa Shopee talaga. May kaibahan po talaga sila. So yung Shopee parang na kasi tawag nito. Kilala na po kasi si Shopee. So si Somago hindi pa siya ganun kakilala po. So kailangan ko pa muna po siyang mas double na paggamit. Mas paigtingin niyo pa po yung paggamit. Thank you po, Sir Marchan. Sir Albert, ayun, nabanggit ni Sir Marchan, no? Meron niyang available data analytics, pero parang sa ngayon, nabanggit niya, medyo bago pa siya. Ano po ba yung mga paraan na pwede niya pa ma-utilize yung available na data? Nabanggit niya po kasi nakikita niya po no? So parang may data nga siya, pero hindi niya naman po alam kung paano i-apply or gamitin. Ano po yung mga pwede nyo pong i-suggest or ma-recommend kay Sir Marchan para rin ma-utilize niya po further yung data na available po sa Somago?
Well, yun nga po, no, yung paggamit lang talaga natin ng platform, kasi the more na ginagamit natin siya, mas makakasanayan po natin siya. So, yung seller center naman natin is very user-friendly. Para ka lang din talagang, sabi nga ni Sir Merchant, no, very different yung Somago platform with other e-commerce. Kasi ginawa talaga siya to simplify yung ating paggamit ng e-commerce na online store. So, doon kasi makikita natin yung performance, no? Pag inaaral kasi natin yung performance ng ating tindahan, mas makakapag-adjust tayo along the way. So, katulad niyan, mas magiging strategic tayo when it comes to pricing. So, kung makikita natin yung mga competitors natin, matataas yung price or nagbababa ng price or nag-o-offer ng mga vouchers or discounts, maybe you can adjust, no? You can adjust. Makikita mo dun sa data analytics mo, hindi gumagalaw to. Siguro, I can offer something, no? Doon ang papasok ang ating mga marketing promotion. So, using the seller center and the data analytics, you can adjust along the way and be progressive sa ating approach dun sa ating tindahan. So, magagamit mo din to pagdating naman sa social media offering mo. So, pag-upload mo ng mga content mo online, makikita nila na yung margin mo with Somago, kasi we're just offering a very small percentage of commission rate. So that means malaki yung profit margin for our MSMEs. So compared to other e-commerce platform. So you can offer the best price, no, dun sa ating mga consumers using the seller center or analytics po natin sa Somago platform. Ano po ba, Sir Albert, yung nabanggit niyo po kanina ang partnership niyo po with DTI? Para rin aware po yung listeners po natin. Yes po, ang partnership po natin kay DTI ito talaga ay to create a thriving marketplace na locally, no, para sa ating MSMEs, palakasin ang ating entrepreneurs and business owners dito sa atin. Kasi mapapansin mo, ang ating mga local businesses ay napag-iiwanan talaga. Meron naman talaga tayong e-commerce platform, no? So, pero the difference is we are locally based. Because we are locally based and we are concentrated with local businesses, pag sinabing saan ako bibili ng the best products coming from this region 1 or region 3 or this region the best delicacies from this region, saan ko mahanap tong best of the best ng Philippines, no? When it comes to that, alam mo na nasa Somago mo siya makukuha coming from the local MSMEs natin. Kasi pag tinignan mo, pag binenta mo siya online with other e-commerce platform, it takes time for you because saturated siya eh. Sobrang dami nung products. No? Hindi mahihirapan ka. Some of them are not documented. So I'm not saying all of them, but online are talaga not having the documents, no? Actually, in one interviews of Secretary Alfredo Pascual, he requested some of these online stores to explain why they are selling these products without documents, no, or similar to that. So that's what we're trying to solve with Somago e-commerce platform together with DTI, and that is to create a safe and secure marketplace for our local community. So yun po. Thank you po for explaining, Sir Albert. Ngayon, balikan ko lang po kayo, Sir Merchant. Ngayon po, medyo na-explain po ni Sir Albert kung ano yung Somago and kung ano yung ginagawa nila. Sa simula po nung naging part po kayo ng Somago, bilang business owner, nandun na po yung branding na legitimate kayo, DTI assisted kayo. Meron po ba kayong experience na nung nandun kayo sa platform, kine-question pa po nung client kung authentic po kayo or kamusta po yung quality ng products? May ganun po ba kayong experience? Wala naman po, ma'am. Okay naman po. Kusa lang po pumasok yung order. Actually, may binta na po ako doon sa Somago, sa platform po nila. May mga binta po ako doon. At wala naman po mga ganyang mga feedback or reviews. Mas ina-encourage ko nga pa rin yung mga customer kung may po sila, may feedback at reviews kasi isa po yun sa makapagpapa-improve po sa akin sa product ko po. Pero sa ngayon, wala pa po akong narinig na mga feedbacks at reviews na ganun. Bad reviews. 5 stars naman po tayo. Wow! Doon wala.
Yung product po natin doon, 5-star po tayo. So, kasi yung business owner, proud sa product niya. Yes, kasi yung shipping fee shipping fee ng Sumago is mas lesser than other platforms. So, yun, mas maganda kasi si Sumago. Thank you po, Sir Albert. Now, before we end this episode, any last few words, Sir Albert and Sir Marchan, no, para po sa mga listeners natin na medyo may konti pa ring hesitation when it comes to setting their own online store or creating their online store. Simulan po natin sa inyo, Sir Albert. Yes, so ang aking naman, masasabi para dun sa ating mga local business owners is just to try and support our new e-commerce platform together with DTI Philippines and the whole community of MSMEs, business owners, no? And let's see, no, kung saan po tayo on this journey para palakasin ang ating not just the business owner itself but also yung economic growth po natin. Kasi the more we are supporting this MSMEs, these local businesses, we are creating an opportunity as well for the Filipino. So napakagandang opportunity po nito para itaas naman natin ang ating mga produkto. Makilala po tayo nationwide, and of course, ito pong kapitbahay nating sa Southeast Asia, napaka-advanced na po nila. Sa totoo lang, alam naman po natin ito na huling-huli na po talaga tayo. So at least meron tayong isang e-commerce platform na pwede nating i-take advantage, na palakasin po natin together, no? Although maliliit po yung mga paninda natin sa umpisa, pag pinagsama-sama po natin ito, napakagandang opportunity po nito, and let's see where we can go from where we are right now. Thank you po, Sir Albert. Ngayon, Sir Marchan, apart po from last message po natin sa ating listeners, try nyo rin pong imbitahan sila na visit po ang inyong online store. Yes po, visit nyo po yung po natin, online shop po natin diyan sa Sumago po. Search nyo lang po yung Dikokwa. Lalabas na po yung product po natin. Meron tayong tablea at saka chocolate. Thank you po, Sir Marchan. Ayan, ako mga ka-Digitox, isang makabuluhang talakayan ng ating natutunan ngayong araw, and we learned a great deal on the benefits of having an online store. Again, thank you very much, ka-Digitox Marchan and ka-Digitox expert Albert. See you all again next week for another educational and entertaining discussion on the latest trends in the digitalization and how our business owners can benefit from these new technologies. Sa susunod na linggo, atin namang pag-usapan kung ano-ano ba mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng e-commerce na inyong gagamitin. Samahan niyo po kami next week mga ka-Digitox, but don't forget to like and follow our DTI Facebook page and YouTube channel for the latest news for Filipino MSMEs.